Kumusta mga bata? Kayo ba ay nagagalak na muli tayong nagkita sa araw na ito? Si Teacher din. Ngayon ay may bago tayong pag-aaralan. Handa na ba kayo? Magaling! Pero bago tayo dumako sa ating bagong aralin, tayo ay magbalik-aral. Noong nakaraan ay natutunan o pinag-aralan natin ang titik o letrang L. Tingnan nga natin kung ito ay naaalala nyo pa. Ano nga ulit ang tunog ng titik o letrang L? Mahusay. Ang tunog ng letrang L ay L. L. Sundan si teacher. L. Magaling. Mahuhusay. Ngayon naman, alin sa mga sumusunod ang tinutukoy na titik? Sa unang larawan, ang pangalan ba nito ay nagsisimula sa letrang L? Magaling! Hindi ito nagsisimula sa titik L dahil ito ay nagsisimula sa letrang K. Sa pangalawang larawan, ito ba ay nagsisimula sa letrang L? Magaling! Hindi ito nagsisimula sa letrang L dahil ito ay nagsisimula sa letrang T. Sa pangatlong larawan, ito ba ay nagsisimula sa letrang L? Tama! Mahuhusay! Ito ay nagsisimula sa letrang L. Paano ba ang pagsusulat ng titik o letrang L? Sa pagsusulat ng malaking titik L, una, magsisimula ang pagguhit sa itaas. Pagkatapos, ay guguhit pa ibaba. At sa huli, mula sa dulo ng iginuhit na linya, guguhit muli ng linya papunta sa kanan. Ang pangalawang linya ay mas maikli dapat kaysa sa una. Sa pagsulat naman ng maliit na titik L, magsisimula ang pagguhit sa itaas. Pagkatapos ay guguhit pa ibaba. Muli, panoorin natin ang bidyong ito para mas lalo pa tayong masanay sa pagsulat ng titik o letrang L. Ngayon naman, ito ang mga halimbawa ng mga salitang nagsisimula sa titik o letrang L. Halina't ating basahin. Laso, laba, libo, lata. Muli, laso, laba, libo, lata. Magaling, mahuhusay. Nakikita kung kayo ay handa na sa ating panibagong aralin. Sa ating panibagong aralin, ay may babasahin tayong kwento. Kinakailangan na lubos nating maintindihan ang ating binasa. Kung kaya't narito ang ilang mga salita na ating mababasa sa kwento mamaya. Tara't alamin natin. Unang salita, silid-aralan. Ano ang ibig sabihin ng silid-aralan? Pisikal na espasyo kung saan ang klase ay tinuturuan. Halimbawa, nagtuturo ang guro sa loob ng silid-aralan. Pangalawang salita,
Palihim. Ano ang ibig sabihin ng palihim? Pasekreto o patago. Halimbawa, palihim na naglaro si Yuki ng kanyang manika. Sunod na salita, pinagsawalang bahala. Ano ang ibig sabihin ng salitang pinagsawalang bahala? Hindi binigyang pansin. Halimbawa, pinagsawalang bahala ni Yuki ang bilin ng kanyang nanay. Sunod na salita, pumuslit. Ano ang ibig sabihin ng salitang pumuslit? Kumuha ng bagay na patago. Halimbawa, dahan-dahang pumuslit si Yuki ng yema. Huling salita, yumukyok. Ano ang ibig sabihin ng salitang yumukyok? Ibaba ang ulo sa mesa. Halimbawa, yumukyok si Yuki habang umiiyak. Nalaman na natin ang mga salitang ito. Inalam natin ang mga ito upang mas maintindihan natin ang kwento. Ngayon, ay tingnan muna natin ang mga larawang ito. Sa inyong palagay, ano ang ginagawa sa mga larawan na ito? Magaling! Sa mga larawan, sila ay nagsusulat, nagbabasa, at nag-aaral. Saan madalas makita ang mga kilos na ito? Tama! Sa paaralan. Sunod na mga larawan, sa inyong palagay, ano ang ginagawa sa mga larawan na ito? Mahusay, magaling. Sa mga larawan, sila ay nagluluto, nagsasampay, at naglilinis. Saan madalas makita ang mga kilos na ito? Mahusay. Madalas natin makita ang mga kilos na ito sa bahay. Sunod na mga larawan. Sa inyong palagay, ano ang ginagawa sa mga larawan na ito? Magaling! Sa mga larawan, sila ay nagkakasiyahan, nagtutulungan, at nanggagamot. At saan naman madalas makita ang mga kilos na ito? Tama! Sa pamayanan. Ngayon naman, dumako na tayo sa ating bagong kwento. At ang pamagat nito ay Ang Batang Mahilig sa Yema. Kayo, ano ang paborito ninyong pagkain? Mahilig ba kayo sa matatamis? Kung gayon, ay tunghayan natin ang kwento ng batang mahilig sa matamis na pagkain. Halina't panoorin natin ang kwento nito. Ang Batang Mahilig sa Yema. Matapos ang unang klase ni Yuki sa paaralan, agad siyang dumiretso sa kantin upang bumili ng madalas niyang kinakaing yema. Tumakbo siya pabalik sa kanyang silid-aralan dahil malapit na magsimula ang kanyang susunod na klase. Paborito niyang kumain ng matatamis habang nag-aaral at nakikinig sa kanyang guro. Pag-uwi sa kanilang bahay, nakita ng kanyang nanay ang mga pinagbalatan ng yema. Anak, bawas-bawasan mo ang pagkain ng matatamis dahil masama sa iyo yan. Sabi ng kanyang ina. Hindi naman nakakasama sa akin ng pagkain ng tamis eh. Sagot naman ni Yuki at naglaro na siya ng kanyang yoyo. Pinagwalang bahala niya ito, patuloy pa rin sa pagkain madalas ng matatamis. Isang araw, habang naglilinis ang yaya sa salas,
Nagmamadaling pumuslit at nagtago si Yuki upang kumain ng yema. Yumukyuk siya at palihim na sinubo ang paborito niyang minatamis. Sa unang bahagi ng kwento, ano ang mapapansin ninyong paboritong pagkain ng bata? Tama, ang paboritong pagkain ni Yuki ay yema. Noong nakita ng nanay ang mga pinagbalatan ng yema sa kanyang bulsa, ano sa tingin ninyo ang nangyari? Magaling! Pinagsabihan siya ng kanyang nanay na bawasan ang pagkain ng matatamis dahil ito ay masama. Pero pinagsawalang bahala ni Yuki ang sinabi ng kanyang nanay. Tama ba ito? Upang malaman, ipagpatuloy natin ang panonood at pagbabasa ng kwento. Isang araw, habang naglilinis ang yaya sa salas, nagmamadaling pumuslit at nagtago si Yuki upang kumain ng yema. Yumukyuk siya at palihim na sinubo ang paborito niyang minatamis. Maya-maya lamang, nakaramdam si Yuki ng matinding pananakit ng kanyang ngipin. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Hindi ka nakinig sa akin. Sambit ng kanyang nanay. Yumuko si Yuki at humingi ng tawad sa kanyang nanay. Mula noon, nakinig na si Yuki sa bawat bili ng kanyang nanay at binawasan na ni Yuki ang pagkain ng matatamis. Pinahagi niya rin ang kanyang karanasan sa kanyang mga kalaro sa kanilang lugar upang mapangalagaan din nila ang kanilang mga ngipin. Ang batang mahilig sa yema. Ngayon, sagutin natin ang mga katanungan. Ano ang pangalan ng bata sa kwento? Magaling! Ang pangalan ng bata sa kwento ay Yuki. Ano ang matamis na pagkain na madalas bilhin ni Yuki sa kantin? Tama! Ang madalas bilhin ni Yuki sa kantin ay yema. Ano ang nilaro ni Yuki pagka-uwi sa kanilang bahay? Magaling! Pag-uwi ng bahay, ang nilaro ni Yuki ay yoyo. Bakit pinagbabawalan si Yuki na kumain ng sobrang daming yema? Magaling! Pinagbabawalan si Yuki na kumain ng sobrang daming matatamis dahil ito ay masama. Sunod na tanong, ano ang epekto ng hindi pagsunod ni Yuki sa bilin ng kanyang nanay? Mahusay. Sa hindi pagsunod sa bilin ng kanyang nanay, ay sumakit ang mga ngipin ni Yuki. Bilang isang bata, dapat mo bang sundin ang iyong mga magulang? Magaling! Dapat ay sundin natin ang ating mga magulang dahil alam nila kung ano ang nakakasama o hindi para sa atin. Nakatulong ba ang pagsunod ni Yuki sa bilin ng kanyang nanay? Mahusay! Sa pagsunod ni Yuki sa bilin ng kanyang nanay, ay hindi na muling sumakit pa ang kanyang mga ngipin dahil binawasan na niya ang pagkain ng matatamis. Tama ba ang ginawa ni Yuki na ibahagi ang kanyang naging karanasan? Magaling! Mahusay! Tama ang pagbabahagi ni Yuki ng kanyang karanasan. Dahil dito, natuto rin ang kanyang mga kalaro na sundin ang bilin ng kanilang mga magulang. Kayo ba ay sumusunod sa payo ng inyong mga magulang? Maaari nyo itong ibahagi sa klase. Magaling! Mahuhusay! Ang mga ibinahagi ninyo sa klase. At batid kung kayo ay sumusunod sa inyong mga magulang. Sa ngayon, basahin natin ang mga sumusunod na pangungusap. Si Yuki ay nag-aaral ng mabuti. Mahilig makinig sa radyo ang nanay ni Yuki. Naglalaro si Yuki kasama ang kanyang mga kapitbahay.
Ang yaya ay naglilinis ng bahay. Bumili ang bata ng yema sa tindahan. Sa unang pangungusap, ano ang ginagawa ni Yuki? Magaling! Si Yuki ay nag-aaral. Sa tingin mo, saan ito ginagawa ni Yuki? Tama! Nag-aaral si Yuki sa paaralan. Sa pangalawang pangungusap, ano ang ginagawa ng nanay ni Yuki? Tama! Ang nanay ni Yuki ay mahilig makinig ng radyo. Sa tingin mo, saan ito ginagawa? Mahusay! Ginagawa ito sa bahay. Sa pangatlong pangungusap, ano ang ginagawa ni Yuki kasama ang kanyang mga kapitbahay? Magaling! Sila ay naglalaro. Sa tingin mo, saan ito ginagawa? Mahusay! Ginagawa ito sa labas ng bahay o pamayanan. Sa pang-apat na tanong, ano ang ginagawa ng yaya? Tama! Ang ginagawa ng yaya ay naglilinis. Sa tingin mo, saan ito ginagawa? Tama! Ito ay ginagawa sa tahanan. Sa huling pangungusap, ano ang ginawa ng bata? Magaling! Ang ginawa ng bata ay bumili ng yema sa tindahan. Sa tingin mo, saan ito ginawa? Mahusay! Ginawa ito sa labas ng bahay o sa pamayanan. Ngayon naman, basahin natin ang mga gawain na nabanggit sa mga pangungusap at tukuyin kung saan sila nagaganap. Sa unang hanay ay mga gawain at sa pangalawang hanay ay mga lugar. Unang salita, nag-aaral. Saan ito nagaganap? Sa paaralan. Makinig sa radyo. Saan ito nagaganap? Sa tahanan. Naglalaro. Nagaganap ito sa labas ng bahay o pamayanan. Naglilinis. Nagaganap ito sa tahanan. Bumili. Naganap ito sa labas ng bahay o pamayanan. Ngayon, ano ang napansin niyo sa mga salita sa unang hanay? Tama, ito ay mga salitang kilos. Ano naman sa tingin niyo ang nasa ikalawang hanay? Magaling, mahusay. Ito ay mga lugar kung saan nagaganap ang mga salitang kilos. Para lubos nating maunawaan, tayo ay magsasanay. Ang unang pagsasanay ay grupo. Kayo ay hatiin ko sa 3 grupo. Bawat pangkat ay mag-iisip ng mga salitang kilos na ginagawa sa lugar na itatalaga ko sa kanila. Ang grupong A ay magbibigay ng mga salitang kilos na nangyayari sa tahanan. At ang grupong B ay magbibigay ng mga salitang kilos na nangyayari sa paaralan. At ang grupong K ay magbibigay ng mga salitang kilos na nangyayari sa pamayanan. Bawat miyembro ay kailangan makapagbigay ng 2 salitang kilos. Pagkatapos, ang mga salitang kilos ay kailangan gamitin sa pangungusap. Handa na ba kayo? Magaling! Simulan na natin? Ngayon, tapos na tayo sa ating pangkatang gawain. At mahusay ang inyong mga ginawa. Para naman sa ikalawang pagsasanay, ito ay individual. Magbibigay ako ng mga pangungusap na may salitang kilos. Kailangan ninyong sagutin kung saan ito nagaganap. Kung ito ay nangyayari sa tahanan, bilugan mo ang salitang kilos.
kung ito ay nangyayari sa paaralan, ikahon mo ang salitang kilos. At kung ito naman ay nangyayari sa pamayanan, guhitan mo ang salitang kilos. Handa na ba kayo? Magaling! Unang pangungusap. Nagtuturo si Binibining Katya sa kanyang mga estudyante. Ano ang salitang kilos sa pangungusap? Tama! Nagtuturo ang salitang kilos sa pangungusap. At saan ito nagaganap? Tama! Nagaganap ito sa paaralan. Sunod na pangungusap, si Nanay Yoli ay nagluluto ng umagahan. Ano ang salitang kilos sa pangungusap? Magaling! Nagluluto ang salitang kilos sa pangungusap. At saan ito nagaganap? Tama! Ito ay nagaganap sa tahanan. Sunod na pangungusap. Maraming tao ang nagdiriwang ng piyesta sa bayan. Ano ang salitang kilos sa pangungusap? Magaling! Ang salitang kilos sa pangungusap ay nagdiriwang. At saan ito nagaganap? Tama! Nagaganap ito sa pamayanan. Sunod na pangungusap. Sumakay sa jeep si Yeso. Ano ang salitang kilos sa pangungusap? Magaling! Ang salitang kilos sa pangungusap ay sumakay. At saan ito nagaganap? Tama! Nagaganap ito sa pamayanan. Sunod na pangungusap. Natutulog tuwing tanghali ang magkakapatid. Ano ang salitang kilos sa pangungusap? Tama! Ang salitang kilos sa pangungusap ay natutulog. At saan ito nagaganap? Magaling! Nagaganap ito sa tahanan. Huling pangungusap. Nagsasagot ng pagsusulit ang magkakaklase. Ano ang salitang kilos? Tama! Ang salitang kilos sa pangungusap ay nagsasagot. At saan ito nagaganap? Magaling! Nagaganap ito sa paaralan. Tama at mahusay ang inyong mga tugon. Ngayon naman, tingnan mabuti ang mga larawan at pangalanan ang bawat isa gamit ang mga salita sa kahon. Ngayon, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Sa unang larawan, ito ay yumukyok. Sa pangalawang larawan, ito ay yema. Sa pangatlong larawan, ito ay yoyo. Sa pang-apat na larawan, ito ay yuko. At sa huling larawan, ito ay yaya. Magaling! Tama ang inyong mga sagot. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang pagsusulat ng malaki at maliit na titik o letrang Y. Pero paano nga ba ang tunog ng titik o letrang Y? Ang tunog ng titik o letrang Y ay yi. Yi. Sabayan si teacher. Yi. Magaling! Ngayon naman, ay panoorin natin kung paano isinusulat ang malaki at maliit na titik Y.
Ngayon, napanood na natin kung paano isinusulat ang titik o letrang Y. Dito naman ay babasahin natin ang mga salita na nasa loob ng kahon. Ito ay mga salita na binubuo ng titik Y at iba pang titik na ating napag-aralan. Mga halimbawa, yeso, iyak, sayo, yate, yelo, taya, layo, buyo, yata, kuya, luya, kayo, yuko, laya, tuyo, tayo, yumi, saya, mayo, kaya. Magaling, mahusay. Ngayon naman, tayo ay magsasanay. Gusto niyo bang maglaro? Mabuti kung ganun, dahil may inihanda ako para sa inyo. Sa unang laro, ay isasadula ako kung may ipapakita akong mga bagay. At ang gagawin nyo ay sabihin kung ano ito. Handa na ba kayo? Magaling. Ano ang bagay na ito? Tama. Ito ay yeso. Ano ang bagay na ito? Tama. Ito ay luya. Ano ang ginawa ni teacher? Tama. Ito ay iyak. Ano ang ginawa ni teacher? Tama. Ito ay yuko. Mahusay. At tama ang inyong mga sinabi. Para naman sa ating pangalawang pagsasanay, babasahin ang mga pangusap at matapos basahin ay sasagutin ang mga sumunod na mga tanong. Simulan na natin. Unang pangusap. May yelo sina ate at kuya. Tanong, sino ang may yelo? Sagot, sina ate at kuya. Sunod na pangungusap. Kayo ay malayo. Tanong, ano raw ang pwesto nila? Sagot, malayo. Sunod na pangungusap. Tuyo ang ulam. Tanong, ano raw ang tuyo? Sagot, lang. Sunod na pangungusap. May luya ako. Tanong, ano ang mayroon ako? Sagot, luya. Sunod na pangungusap. Tayo ay masaya. Tanong, sino ang masaya? Tayo. Sunod na pangungusap. Yumuko si Yumi. Anong ginawa ni Yumi? Sagot, yumuko. Mahuhusay. Magagaling ang inyong mga sagot. Ngayon, tapos na po tayo sa ating aralin. Sana po marami kayong natutunan. Ito pong muli, si Teacher Rosana. Hanggang sa muli, paalam!